Actually, I still talk to my sister using our British accent. So we converse in English. Charot. So, kilala na ba ng lahat si Sara Diskaya at ang asawa niyang si Curly, ang tinaguri ang King and Queen of Flood Control Projects? Diba, it's giving Janet Lim Napoles na a decade ago ay tinaguri ang reyna ng pork barrel scam. Pork barrel scam? What's that? Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin. Yun yung may total na 10 billion pesos ng PDAF o pork barrel ng mga mambabatas na inilagak sa mga peking organisasyon o NGO na gawa-gawa ni Napoles. Tapos binigyan niya ng kickback yung mga senador at congressman na nagbigay sa kanya ng alokasyon nila ng PDAF. May 20 mambabatas na pinangalanan si Napoles dun sa affidavit niya. Yung allegedly pinakamalalaki ang naging share ay yung mga senador noon na si Juan Ponce Enrile, Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Kasama rin si Joel Villanueva na naging congressman ng Sibak Party List pero nung time ng investigation ay hepe ng TESDA. Ngayong 2025, dawit na naman sa isang corruption scandal sina Estrada at Villanueva. Itinuro sila ni Bryce Hernandez na dating kawani ng DPWH sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Noong 2023 naman ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. They denied the accusation. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. Si Estrada nung nakaraang taon lang ay na-convict ng bribery ng Sandigan Bayan in relation to the pork barrel scam. Absuelto siya daw sa plunder. FYI, plunder is any corruption case involving 50 million pesos or higher. 3 taon siyang nakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa QC dahil sa mga pork barrel scam cases niya. Ganoon din sina Enrile at Revilla. They were arrested and placed under detention tapos na-acquit sa plunder dahil hindi raw napatunayan na sila ay guilty beyond reasonable doubt. So, sa mga main character ng pork barrel scam, ang nakakulong na lang ay si Napoles. Ganito rin ba ang kahihinatnan nitong flood control project scam? Tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Todo na ang galit ng taong bayan sa mag-asawang Diskaya, dun sa iba pang mga contractor na ipinatawag sa mga hearing, at dun sa mga taga BPWH na kasabwat nila. Pero ang tanong, may mga politiko rin bang mapapanagot para dito? Remember, sila ang inihalal at pinagkatiwalaan ng taong bayan. Sa kanila ipinagkatiwala ang pera ng bayan. Sa mga sinasabi ni Diskaya, posibleng meron siyang selective amnesia. Mukhang may selective amnesia rin tayo. Dahil dito sa atin, nakakabalik pa sa politika yung mga dati nang nakasuhan at nakulong dahil sa korupsyon. Weather lang yan. Gulat pa ba tayo na paulit-ulit lang ang storya ng korupsyon dito sa atin? Actually, hindi lang ulit-ulit. Lumala pa. 10 billion pesos ang pinag-uusapan nung panahon ni Napoles. Dito nga sa mga Diskaya, 31 billion pesos na yung pinag-uusapan. Triple. 15 silang contractors na nasa listahan ng Malacanang, di ba? Nasa 100 billion pesos in total ang nasungkit ng 15 na yan. Wow, progress. Now, should you wish to talk to us about this matter, do download the Rappler Communities app and converse with us there.